Kanina nabanggit niyo po yung tungkol po dun sa class suspensions. Balak po daw ng Interior Department na magpatawag nga po ng pulong sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno kasama po ang DepEd para repasuhin na po itong mga patakaran sa pagsususpindi po ng mga klase every time na meron pong mga bagyo na dumadating dito po sa Pilipinas. Naabisuhan na po ba kayo dito ni Secretary John Vic Remulla? Tama po yun, ma'am. At kahit po si Secretary Angara ay pinaparipaso yung aming DepEd Order number 37 series of 2022. Ito yung palisiya at guidelines on the cancellation and or suspension of classes due to natural disasters po. At kami ay sa amin sa Department of Education, nagpapanukala na rin po kami ng ano ba dapat na maging polisiya para sa kapag merong bagyo o anumang disaster. Dahil sa ngayon po, doon po kami nakasunod sa DO 37 series of 2022 at kami naman ay bumabase din sa existing guidelines, yung Executive Order 66 series of 2012 at sumusunod din po kami sa lokal na pamahalaan sa kanilang otoridad at sa pangyarihan hinggil sa pagsuspinde at pagkansila ng klase sa panahon na mayroong bagyo. Ito naman po ay nakabatay sa local government code, yung kanilang kapangyarihan at authority. Ito pong ginagamit ninyo na DepEd Order 27 series of 2022. Kanina kausap lang po namin yung taga-Pag-asa, no? Diyan po sa mga initial talks na meron kayo sa mga taga-DepEd, napag-usapan niyo po ba na medyo it's really time para repasuhin po ito since ang dami din nating school days, especially here in Metro Manila or yung ibang hindi apektado ng bagyo na kahit hindi masyadong malakas ang ulan, nawawalan din po ng klase yung mga bata. Oo. Tama po yun, DJ Chacha, kasi nga dito sa aming sariling polisiya, yung DepEd Order number 37, series of 2022, kahit signal number 1 ay automatic na kinakansila at sinususpende na yung klase, maging ang trabaho sa mga paaralan. Kung mapapansin nyo, DJ Chacha, yung signal number 1, ito lang ay parang warning lang. At sa katunayan, ang status niyan ay medyo maaraw at umaambon lang ng konti. Pero ang epekto kasi nito ay automatic suspension. So dagdag na school days loss sa ating mga paaralan. At kapag nagsuspended po tayo, napakahirap po niyang bawiin dahil yung learning loss po ay mahirap din po habulin. Opo. So yung nga po, ano po ang sabi dito ni Sec. Sani Angara? Pabor ho ba na siya na to revisit this particular circular para po maging practical? Opo, Manong Ted, sa katunayan po kasi ang trust po ni Secretary Angara maging balanse sa pag-evaluate ng class and work suspension. Kasi naman tama din na maging prioridad yung kaligtasan, safety at welfare ng ating mga guro. Pero on the other hand naman, dapat may balanse din na may hinahabol tayong na learning crisis at hindi pwede na basta-basta na lamang nagsususpinde. Oo nga. Kasi po, dalawa po itong bagay, no? Hango nga sa aming interview kanina sa Taga-Pag-asa at maging kay Secretary John Vic kahapon, ihiwalay natin yung cyclone, yung sa hangin, no, na warning, at saka yung pong rainfall warning, no? Opo, magkaiba yon. So ito nga pong binabanggit nyo na 36 hours po yung lead time. Opo, actually, minsan nga po kahit na number 1, hindi tataas sa number 2 yan eh. Opo, kasi nga po yung bagyo, opo, malayo talaga. Sige, so to conclude itong ating panayam na ito, doon po ang direksyon ng DepEd ngayon to revise ito pong DepEd Order 37 na ito and maging mas makatotohanan sila. So sabihin po ng cyclone signal, ganun ba yun, Yusek? Tama po. Kasi nga po ay ramdam na po namin yung epekto nito na lalong dumadami at lumalaki yung bilang ng school days loss. At kapag umabot, halimbawa ito hindi pa po, Manong Ted, hindi pa nagtatapos yung second quarter and yet 36 school days na yung nawawala. So kung susumahin sa isang taon, pag umabot ng 70 school days yan, ay napakahirap po bawiin yan. At
malaking learning loss po yan sa Opo. side ng ating mga mag-aaral. Opo. How soon will this happen? Itong change na ito, sir? Pinapamadali po ni Secretary Angara at yung kanyang instruction by next week po ay magre-report na po kami sa kanya ng aming draft dito Okay. sa amendment ng DO 37. Okay. And sir, ano po ang remedyo doon po sa pagkawala po ng learning hours natin? So, meron ho ba din kayo doong order na? Kasi baka po kasi iba-iba ang sitwasyon sa per region, di ba? Doon po sa talagang apektado, naunawaan natin, di agad makakabalik. Pero halimbawa po sa Metro Manila, na yung pong mga lugar naman hindi ho tinamaan talaga ng anumang pong baha o hangin, paano po ang remedyo po ng DepEd? Opo. Yung una nating remedyo ay magkakaroon ng mga make-up classes. Yung mga regional directors nag-commit naman po, especially Region 5 and Region 3 and CAR, na magkakaroon ng make-up classes. Kung kakayanin, may mga Saturday classes at yung iba naman, mag-aalat ng additional time. For example, sa Kinder 1 to 3, kung 4 hours sila sa loob ng paaralan, baka maging 5 a day para lang ma-compensate yung nawala. At yung mga iba naman, yung regional directors, ay yung academic breaks na meron tayo sa November 25 to 29, gagamitin nila yon para sa makeup classes. Okay. At isa pang importanteng instruction ni Secretary Angara na palakasin yung alternative delivery mode at gagamitin itong dynamic learning program. Kasi nga, sa dalas ng walang klase, kailangan magkaroon ng mga innovations paano ma-i-deliver yung learning sa mga mag-aaral.